kabila ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte, parang kailangan daw i-require na may ID. Oh, national ID. O passport, o kung ano man yung mga nakaranas ng pang-abuso o napatay yung kanilang mga kaanak during sa drug war. Anong reaksyon po ninyo doon, Attorney Butuyan? Ito'y nagpapakita, Alvin, na talagang walang alam sa sitwasyon sa Pilipinas yung abogado ni former President Duterte. Hindi niya alam na halos 95 or even more of the victims are from impoverished communities, no? Na ang karamihan dito halos walang ID dahil sa atin ang hirap-hirap yung national ID system. Ilang taon na wala pa rin ako, nag-apply ako 4 years ago pero hanggang ngayon wala akong national ID, no? And kung magre-require ka ng passport, ito ay meron lang yung mga mayayaman, no? So talagang wala siyang kaalam-alam kung ano yung sitwasyon. It's either that or talagang may intention na pigilan yung mga biktima na mag-participate dito sa mangyayaring pagliliti sa ICC, no? Dahil nakita natin doon sa may charges, nalimitahan na nga, no? Ang pwede mag-participate yung mga biktima ng murder lamang, pero yung mga biktima ng torture, ng sexual violence, ng imprisonment, kung ma-confirm yung charges na murder lang ang magiging demanda, hindi na makakalahok yung mga yon. Tapos ngayon, maglalagay pa ng condition and restriction na sinasuggest ni Mr. Kaufman na yung magpapakita lang ng mga may ID ang pwedeng mag-participate. Sobrang multiple injustice na yung nararanasan ng mga biktima dito, Alvin and Doris. But is that going to be a problem if the court decides in favor of Mr. Kaufman? Halimbawa, siyang pinaburan, sabi niya, hindi, tama. Tama si Mr. Kaufman. To establish the identity, kailangan may ID yan. Patay, problema po ba yan? Well, it's going to be a huge problem dahil kagaya sinabi ko, marami sa ating mga komunidad sa mga Islam areas ay walang mga ID. Kaya nga, hindi sila makapag-open ng mga bank accounts dahil wala silang mga ID, Alvin, no? Pero I am very confident na hindi papanigan ng ICC ang gustong mangyari ni Mr. Kaufman dahil meron ng president, no, sa Africa. Sa Africa, yung mga communities doon, sinunog na yung mga bahay nila at nawala lahat, mga IDs nila, lahat ng mga kanilang mga ari-arian, no? Pero pinayagan ng ICC na mag-participate sila base sa certification ng dalawang nakakakilala sa kanila, no? So, 2 persons who will certify that they know this particular victim would already suffice as identification. Or hindi kaya pwede na may certification from the Philippine government, any agency na dito sa Pilipinas, yaman din lang na nag-cooperate naman ang bansa sa Interpol, kaya nandyan ngayon sa the Netherlands ang dating presidente. So, pwedeng gawin yan yung mga barangay officials, Alvin, no? Kasi sila yung mga nakakakilala ng mga biktima dahil miyembro ng mga komunidad nila. So they would have personal knowledge on the identities of these victims. So pwedeng mga barangay officials ang mag-certify sa kanila. Pwede naman pala yun. Pwede naman, partner. So ngayon, attorney, anong update po sa bilang ng mga victims? Kasi na-interview namin po yung spokesman ng ICC the other day. Na-interview namin siya. Parang dinistinguish niya yung victims from witnesses. Correct. Nalala mo, partner? Sabi niya, magkaiba yan. Hindi mo yan ini-interchange yung word na yan. Kasi pwede na ang witness ay hindi biktima. Tama. But in as far as the victims are concerned, attorney, anong update po doon? Ilan ang ipipresent natin na naapektuhan talaga ng war on drugs ng dating Pangulo? Alvin, dalawa kasi yung aspeto ng kaso, no? Una, yung criminal aspect. Pangalawa, yung reparations aspect. Yung criminal aspect, yan ay toka ng principally ng prosecutor, no? And nakita natin sa kanilang application for warrant of arrest na mga 43 murder incidents yung kanilang isasalang. So, we anticipate na at least mga 43 na witnesses doon, no? Doon naman sa may panig ng reparations, ito yung reparations ay mangyayari after conviction na. Ito yung parang civil aspect ng kaso sa atin. Dito mag-claim yung mga pamilya ng mga biktima, no? 99% ng mga victims will not be witnesses. Even more than 99 nga, no? Dahil 30,000 plus yung mga biktima. 99% hindi magiging witness kasi konti lang magiging witness, no? So kaya yung mga supporters ni Pangulong Duterte
na tinatakot yung mga biktima, alam mo, walang epekto yon dahil yung mga biktima karamihan, hindi nga sila magpa-participate as witnesses, hindi sila magtitistigo. So kahit natatakutin nila yung mga biktimang mga to, walang mangyayari kasi yung mga victim witnesses ay nasa dahig na or secured na ng prosecutor, no? So sana tigilan na nila yung mga pananakot nila, pangbubuli nila dahil talagang walang mangyayaring pampipigil sa mangyayaring prosecution dahil hindi magiging witnesses ang mga tinatakot nila. So aside from the victim, sino ang tinutukoy po ninyo na pwede pang maging witness? Are we talking of authorities na bumaliktad at nagsabing, ay oo nga, may utos, may quota kami. Correct. Kaya kami ganito, kasi may quota, may bayaran. Sino yung mga ibang witnesses na kukunin ninyo? Alvin, kasi alam mo ang prosecution saka yung later on ma-appoint na victims counsel sa sistema ng ICC, ano yan, may arm's length relationship, hindi nag-share ng information yung prosecutor to the defense to the victims counsel. So talagang hindi mo malalaman ahead of time kung sino yung testigo nila, especially now, no? So confidential yan. Akala ko alay kayo, attorney. Akala ko nag-uusap, nagko-coordinate. So hindi ganun pala sa sistema ng ICC. Kanya-kanya. Oo. Hindi ganun, no? Hindi ganun. Kanya-kanya. Talagang the OTP treats its investigation and the witnesses that it will present confidentially. Hindi sinishare sa mga biktima o sa mga abogado ng biktima. Kaya hindi ko rin alam, but the most that I can see, para yung nakikita rin ng publiko doon sa may mga submissions na ng OTP sa ICC, yung application nila sa warrant of arrest, yung naging order granting the warrant of arrest, doon mo makikita and doon mo lang talagang i-deduce kung sino yung magiging witnesses nila. Well, obvious naman doon na makikita mo yung mga dating mga self-confessed assassins na sila Mato Bato, saka si Las Canas, makikita mo na magiging testigo nila. Pero as to the others, hindi natin alam kung sino. Okay. Pero may tanong ka kay attorney. Hindi, yun na nga. Tanong ko, sa pasok po, sa palagay ninyo, ilang porsyento pong pasok sila Mato Bato, si Las Canas, na magiging tatayong witness? Tingin ko 100% Doris, no? Kasi yung aspeto ng mga krimen na nangyari sa Davao, yung 2013 to 2016, makikita mo halos tugma sa mga affidavit ni Mato Bato sa ni Las Canas, no? So sigurado ako na magiging testigo sila. Doris. Ayun. Okay, sige. Actually, partner, na ako doon, natigilgal ako doon sa